Okay na mga boss yung Sakura. Yung mic na lang pala ititesting natin. Sana ba yung mic ko dito? Ayun. Dito sa ilalim. Okay. Hello, mic this. Okay na. So, testing mic. Ayos na mga boss. Pwede nang i-release to. Chat ko na lang yung may-ari. Boss, sa pagre-repair ng amplifier o sa pagtatayo ng shop, meron ka talaga magkakaroon ka talaga ng suki. Yung returning customer na nagpagawa sa'yo, nagustuhan yung trabaho mo, babalik at babalik. Meron ganon. Katulad nito, nagpagawa sa akin dati, ngayon papagawa uli. Yan, may returning customer tayo. So payo ko sa mga magtatayo ng shop, maging honest tayo sa customer, maging maayos ang pakikitungo, presyohan natin ng sapat o tama. Wag overprice, wag din natin masyadong babaan yung sarili natin para ma-please yung customer. Ganon lang yung kasimple mga boss. Basta siguraduhin nyo lang na maayos yung trabaho. Ganon lang yun. O, daming pa-intro. Ito ay EB9000, walang sounds, bubuksan ko na. Dapat bukas ko pa to sisimulan para sa basic valve delib lang natin. Pero binuksan ko na para bukas kung ano pa man ang tuloy na natin. So ito yung EB9000. Actually mga boss, pangalawang beses ko pa lang makapag-repair ng ganitong model. Yung iba siguro nakarami na ng ganito, ako ngayon pangalawa pa lang. So hindi na natin kailangan i-review kasi nakapag-review na rin ako ng ganito. Yan. Medyo makapal din yung niya. Yan. Grabe nilagay na 1,800 yung rated power nyo. So meron siyang music volume dito. Ngayon bubuksan ko na lang to para makita yung laman, kasi malamang sa sinisilip ko dito mayroong hint na alikabok. Nabuksan ko na, kinalawang lumubo yung dalawang kapasitor. Tapos kailangan natin ito ng maligo kasi puro alikabok na o kaya blower. Tapos pag tiningnan natin na malapitan, nagsimula na rin kalawang ng mga pyesa. Ayan, kaya siguro hindi na siya tumunog. Malamang pati mga potentiometer niyan palitan na rin. Wala pa tayong ligo mga boss. So busy kanina, natulog ako ng umaga na tapos ginising ang mga tanghali. Mga dumating na customer, may kumuha yung Sakura 5024, kinuha na. Tapos may dumating na sa regular natin customer speaker, yung EB9000 natin hindi pa nagagalaw. Tapos dito, yan, may speaker na dalawa. Napasukan daw ng tornilyo to dito ng anak, kaya nagsayad, kakalasin natin kasamang amplifier. Ayun pa yung hindi pa nakukuha, nakakalimutan ko din kasi. So yan muna sa daily vlog natin. Nga pala, may bininta sa aking amplifier doon sa labas, Sakura na 730, kinahuyan ng mga boss ito. Dumating to ngayon, silipin lang natin kasi madali lang daw to, sabi ng may-ari. Ang tatak na pala ay Rockford 300 watts max power. Voice coil nya yan.
1.5 inches high temperature. Ang problema nito, pinaglaruan daw ng anak niya, nilagyan ng tornilyo. Kakalasin natin dito, sisilipin natin. So dandahanin lang natin to mga boss. Mamaya na natin lilinisan tong ano, kasi mainit pa sa labas. Ibo-blower ko yan doon bago kalasin. Dito muna tayo. Mga yung may-ari, nilagyan daw ng anak ng tornilyo. Oh ha, talaga mga bata pag makukulit to. Kaya sumayad. Yan lang yung gagawin natin dyan. Dito sa butas, pinasok ng pinasok dito hanggang sa ano, hindi niya na namalayan. Yan. So itong isa, to Sonda naman na D8. Ang ano niya, 800 watts yung max power. Yan. Ito naman yung itsura niya. Pang ano to, pang subwoofer siguro. Yan, 4 ohms. Napadighay ako. 8 watts. So yung isa yun ha, nakuha na natin yung mga tornilyo. Ayan ha, ang dami natin nakuha sa loob. So ito, paano ba natin kakalasin? Dito ata. Subukan natin itong ano, dahan-dahanin ko lang. Oh, sa tawakas nakalas ko din tong ano, dahan-dahan, makapit pala oh. So ito naman yung naiiwan dito sa ano, talagang pinaglaruan ng anak niya oh. Tatlong tornilyo lang dito. Ayan oh. Paano kaya niya nakuha yung tornilyo? O baka hindi pa to naikabit, o patao bang kabit? Nagtataka ako paano napasok doon. Tanungin ko nga yung may-ari. Tigas. Yun. Lagay natin dito. Yan. So, nandito na. Yan. Hingin na natin. Tanggal yung ano.